Sa video natin ngayon ay ikikwento ko sa inyo ang based sa true story noong 2012 na pinamagatang Eden. Nagsimula ang movie kay Eden na nasa loob ng trunk, nakatali at may tape ang kanyang bibig. Nang matapos manigarilyo ang lalaki ay sinarado na nito ang trunk at nagsimulang mag-drive. Nalipat ang scene isang araw bago siya malagay sa ganitong sitwasyon. Tinutulungan niya ang kanyang ina sa kanilang shop at dito rin niya nakita si Abby na may ibinigay sa kanyang ID na gagamitin nila sa pagpasok mamaya sa bar. May binigay din ang kanyang ama sa kanya na isang ring bilang regalo sa darating nilang graduation. Nang gabi ring iyon ay pumunta sila ni Abby sa bar kahit underage pa lamang silang dalawa. Dito nila nakita si Jessie na nag-order ng libreng alak sa dalawa dahil gusto nito si Eden. Nag-usap din ang dalawa at sinabi ni Jessie na halata kay Eden na underage siya at bawal pa sa bar. Umalis din ito para may tawagan at pagkatapos ay inihatid na si Eden. Tumigil din sila sa isang payphone booth at bago bumaba si Jessie ay nag-kiss muna silang dalawa. May dumating din na isang kotse at kinausap ni Jessie ang driver nito. Dito na niya napansin na fake pala ang uniform na suot ni Jessie kanina kaya agad siyang bumaba sa kotse pero naabutan kaagad siya ng lalaki. Kinabukasan ay nagdadrive si Bob papunta sa isang crime scene dahil may natagpo ang patay. Pero nang makarating na siya dito ay binaril niya ang dalawa niyang kasamahan para mapagtakpan ang nasabing krimen. Nagising naman si Eden na nasa operating table na siya at dumating na rin ang nurse para turukan siya ng pampatulog. Tinanggal nito ang kanyang braces, pinaliguan siya at pagkatapos ay dinala na sa kanilang kwarto pero nakakadena ang mga paa. Nang tinawag sila ni Bob at Vaughn ay dito niya nalaman na marami pala silang captive at lahat sila ay babae. Hindi naman bumangon si Eden para sumunod sa dalawa kaya sinabi na lang ni Bob na hahayaan niya lang itong makapag-adjust sa bago nitong environment. Sinabi rin ito na nag-file na ng missing report ang kanyang ama sa police department dahil nag-aalala na ang mga ito sa kanya. Tinipon din sila ng nurse sa isang room para kumain ng sabay-sabay kasama ang mga pusa na ibinigay sa kanila ni Bob. Agaw pansin sa kanya dito si Svetlana dahil parang komportableng-komportable ito sa ginagawa sa kanila ni na Bob. Hindi rin nagtagal ay pinahanay ulit sila ni Vaughn para pumili ng babaeng isasama niya sa isang party para pagkakitaan, dito ay napili kaagad si Eden. Pumunta sila sa isang room kasama ang mga client at may mga camera ang mga ito para i-record ang ginagawa nila sa mga babae. Dito naranasan ni Eden ang unang karahasan sa bago niyang buhay. Sinubukan naman siyang e-comfort ng iba niyang mga kasamahan at kinabukasan ay kasama ulit siya ni Vaughn sa kasunod nitong client. Pinaalala nito kay Eden na kailangan nakangiti sila sa harap ng client. Pagkapasok nila ay sumindi muna si Vaughn at dito niya napansin na kinagat pala ni Eden ang ari ng client at sinubukang tumakas. Hinabol niya ito at nakarating sila sa isang bahay pero ayon naman kay Vaughn ay isa siyang pulis at kriminal si Eden kaya pinoses na niya ito. Dahil naman sa sinabi ni Vaughn ay hindi na nangialam ang dalawang babaeng nakakita kay Eden. Pagkadating sa kanilang hideout ay pinarusahan ito si Eden. Dito na rin pinagalitan ni Bob si Vaughn dahil sumisindi siya sa oras ng trabaho sa halip na bantayan ng mga babae kapag ginagamit ang mga ito ng kanilang client. Pinatapon na rin ni Vaughn ang mga pusa sa mga ito. Makalipas ang isang taon ay captive pa rin ang mga kababaihan at padami pa sila ng padami. Nagtataka din si Eden kung bakit may pusa pa ring alaga si Svetlana, ayon naman sa isang babae ay mata ito ni Vaughn sa loob. Si Svetlana ang nagsusumbong kay Vaughn kapag may mga grupong gustong tumakas kaya nagagawa nito ang gusto niya sa loob. Nang gabi ring iyon ay isang van ng kababaihan ang dinala sa nightclub para pamilihan ng mga customer at pagkatapos silang gamitin ng mga ito ay bumalik na sila sa van. Dito tinanggal ni Eden ang heels ng kanyang suot at itinago ito. Sa kwarto ay wala na ang kanyang kaibigan kaya solo na lang siya dito. Kinuha na rin niya ang heels para gamitin itong panaksak kay Svetlana pero dumating naman si Vaughn para pigilan sila sa kanilang away. Pinarusahan din siya ni Vaughn at pinalunok sa kanya ang ring na regalo ng kanyang ama. Ginamit naman ni Eden ang pagkakataon na ito para i-offer kay Vaughn ang trabaho na tulungan sila nito dahil malaki ang agwat ng kanyang edad kumpara sa ibang mga babae at dahil dito ay mas matured na siya sa mga ito. Kinagabihan ay pumunta sila sa isang frat party pero hindi buo ang bayad ng mga ito. Dito niya inutusan si Eden na makipag-negotiate sa kanilang customer at nagawa naman ni Eden na mapagbayad ang lalaki sa tamang presyo nila dito. Na-impress si Vaughn kay Eden pero dito rin niya na-realize na nawawala ang dalawang babae kaya hinanap nila ito. Si Eden din ang nakakita sa dalawa kaya pumayag na si Vaughn na maging assistant niya si Eden. Pagkabalik nila sa hideout ay pinarusahan ang dalawang babae at kinabukasan ay pumili ulit si Vaughn ng mga babae para sa kanilang customer. Hindi na niya isinama si Eden sa mga babae pero pinaglinis niya ito ng kanyang bahay.
Kung pipiliin ni Von na pagsamantalahan si Eden ay kayang-kaya niya itong gawin pero hindi niya ginagawa. Habang naglilinis si Eden ay nakita niya ang pictures ni Jesse at Von na magkasama kaya dito niya na-realize na si Von siguro ang kumidnap sa kanya noong gabing yun. After nilang maglinis ay inutusan ni Von si Svetlana na makipagpalit muna ng trabaho kay Eden. Dito niya tinuro kay Eden kung paano tumawag at makipag-usap sa kanilang mga customer. Habang lumilipas ang araw ay nagiging komportable na si Von kay Eden at isinasama na rin niya ito para magdala ng mga babae sa iba't ibang customer. Sinama rin siya nito sa bahay ni Dave para i-test ang bago nitong pinagbabawal na gamot. At dahil high na ito at wala sa sarili ay napilitan si Eden na siya ang mag-drive pabalik sa hideout kahit hindi siya masyadong maalam mag-drive. Dito rin naikwento ni Von na si Bob pala ay hindi nila boss, may mataas pang humahawak sa kanilang ginagawa. Sinubukan din ni Eden na makipaglaro ng injection game kay Von pero tinanggihan siya nito at pinabalik sa pagdadrive. Patuloy lang na tinutulungan ni Eden sa trabaho si Von habang si Bob naman ay nagbibigay ng speech sa kapwa niya mga pulis tungkol sa sex trafficking. After ng speech ay kinausap siya ni Greer, nalaman pala nito na pumunta rin si Bob sa crime scene kung saan niya pinatay ang 2 pulis na kasamahan nila at nalaman ito ni Greer dahil bukas ang GPS ni Bob ng mga oras na yon. Tinanggi naman ito ni Bob pero pinaghihinalaan na siya ni Greer. Kinabukasan ay nakipagkita sina Eden kay Bob kung saan ito namimiwas ng isda. Dala rin nila ang 2 bangkay at ang isa dito ay si Svetlana. Nang sumakay na sila sa bangka ay nagkwento si Bob tungkol sa nangyari kay Von noong bata pa ito kaya naawa si Eden. Hindi naman na pinatapos ni Von sa pagkikwento si Bob at hinampas na niya ito sa ulo para patayin. Ayon kay Von ay ito ang utos ng mga boss sa taas at sumusunod lang siya. Kinabukasan ay isinama siya ni Von sa bahay ni Mario at halata niya na may gusto ito sa kanya kaya hindi siya komportable dito. Naki-CR din si Eden at dito niya nakita ang mga gamit sa panganganak at nang buksan niya ang isang kwarto ay dito niya nakita ang kanyang kaibigan na buntis na. Nag-promise siya dito na gagawa siya ng paraan para maitakas kay Mario pero hindi na niya nagawa dahil tinawag na siya ni Von sa labas. Napansin naman ni Von na umiiyak si Eden kaya hindi niya ito tinigilan na tanungin kung ano ang nakita niya sa bahay ni Mario. Ayon naman kay Eden ay nakita niya lang ang isang kwarto na may lamang gamit sa panganganak kaya alam niyang nagbebenta si Mario ng mga baby sa mga hindi nagkakaroon ng anak. Hindi naman naniwala si Von at para masigurado na hindi siya tatraydoran ni Eden ay pinababa niya ang babae sa van at binigay kay Eden ang baril para patayin ito. Papatayin na sana ni Eden ang babae pero pinigilan siya ni Von dahil sapat na ito kay Von na makitang desidido si Eden na pumatay para mapatunayang hindi niya ito tatraydoran. Nang gabing iyon ay tumawag ang nurse kay Von para sabihin na traitor sa kanilang grupo si Ivan. Agad-agad silang nagready para umalis at sinunog din ng nurse ang mga documents para walang maging ebidensya laban sa kanila. Pumunta sila sa bahay ni Von at dito niya sinabi na mag-iimpake sila dahil pupunta sila sa Dubai. Habang nasa kwarto si Von ay kinuha ni Eden ang pipe nito at inisprayan ng bug poison ang loob nito. Nang bumalik na si Von ay nag-promise siya kay Eden na hindi siya kasama sa mga babaeng ipapagamit sa mga customer. Hindi rin nagtagal ay unti-unti nang nakakatulog si Von dahil sa droga o baka naman dahil sa lason na nilagay ni Eden. Chinek ni Eden kung buhay pa si Von at nang hindi na ito gumagalaw ay kumuha na siya ng pangkat sa bracelet na nasa kanyang paa. After nito ay pumunta siya kina Mario para i-offer dito na bibilhin niya ang kanyang kaibigan pero hindi pumayag si Mario. Nakiusap na lang siya na kung pwede niyang makita ang kanyang kaibigan at pinayagan naman siya nito. Ang hindi alam ni Mario ay may dala palang syringe si Eden para iturok ito sa kanya kaya na-overdose si Mario at nawala ng buhay. Nang makita na niya ang kanyang kaibigan ay humingi siya ng sorry dito dahil na late ang kanyang pagdating at naipagbenta na pala ni Mario ang baby nito. Umalis na rin sila at pumunta sa phone booth para tawagan ni Eden ang kanyang mga magulang. Dahil sa mga pinagdaanan ni Eden ay hindi niya maiwasang maging emotional nang marinig niya ang boses ng kanyang mga magulang. Ang kwentong ito ay tungkol sa totoong buhay, kung may makita man kayong kainahinala na posibleng sex trafficking ay huwag kayong magdalawang isip na ipaalam ito sa mga awtoridad. Dito na rin nagtatapos ang true story na Eden, maraming salamat sa panunood.